Si Shaki ay isang troublemaker at pangit na binatilyo na isang bad trip na lang ang pagitan bago niya sana barilin ang buong klase niya. Hindi nakakapagtaka na pinatalsik siya sa eskwelahan dahil sa masamang ugali niya lalo na't palagi siyang nagbabanta na gagamitin ang mga kaklase niya bilang practice sa pagbaril. Nagkukunwari siyang wala siyang pakialam sa pagpapa-expel sa kanya pero sa totoo lang ay alam niyang sa takbo ng buhay niya ngayon, baka mauwi siya sa pagpa-flip ng burger sa Mickey D's habang buhay. Ilang sandali lang ay biglang pumasok ang tatay ni Shaki at sinampal siya sa ulo matapos makatanggap ng sulat na nagsasabing pinatalsik si Shaki sa paaralan. Hindi makapaniwala ang ama niya na nagawa pa ni Shaki yun at dahil sa sobrang galit ay sinubukan siyang masaktan, pero sanay na si Shaki sa galaw ng tatay niya kaya naiwasan niya ito at tumalon pabalik sa kama. Nagpakalma ang tatay niya pagkatapos noon pero gusto pa rin niyang makakuha ng paliwanag bakit siya pinatalsik, at saan niya nakuha ang lahat ng baril sa kwarto niya at hindi naman mura o legal ang mga ganong bagay. Sabi ng tatay niya ay tigilan na ni Shaki ang ganitong asal bago niya tuluyang sirain ang sarili niyang buhay. Pero napipikon si Shaki sa narinig niya at sigaw niya sa tatay niya ay buti na lang daw at hindi sila magkadugo, dahil ayaw na ayaw niyang maging katulad nito at masakit ang mga salitang iyon para sa tatay niya at alam na ni Shaki na sobra na ang nasabi niya. Pero bago pa sila makapagsalita ulit ay tumunog ang telepono sa ibaba ng tindahan ng alak ng tatay ni Shaki, kaya bumaba ito para sagutin at pagkarinig niya ng tawag ay nagulat siya na isang malaking order ng beer delivery. Bihira siya magkaroon ng customer kaya't natuwa siya agad nag-ayos para ihatid ito at umalis siya gamit ang kotse niya. Pagkaalis ng tatay niya ay nagdesisyon si Shaki na mag-practice magbaril at habang ginagawa ito, nagbubulong-bulong siya sa sarili at iniisip kung bakit ganito ang nangyari sa buhay niya, biglang may malakas na kalabog na narinig mula sa labas ng kwarto niya. Isang saglit lang hinayla na siya palabas ng bahay gamit ang lubid na gawa sa itim na usok at nahilo si Shaki sa pagkakahulog at pagkalagkad at hindi niya agad naintindihan kung ano na ang nangyayari. Lumabas mula sa usok ang isang lalaking nagngangalang Sam Adair at mukhang kilala niya si Shaki. Bigla na lang may kotse na dumating at binangga si Sam Adair sa pader at nang tumigil na siya sa paggalaw, sumigaw ang tatay ni Shaki at pinapasok agad siya sa sasakyan at hindi na nagtanong si Shaki at agad siyang sumakay. Pero nang tila ligtas na sila ay nagsimula na siyang magtanong at una, gusto niyang malaman kung bakit may baliw na lalaking nanghila sa kanya palabas ng bahay at bakit parang wala lang sa tatay niya na binangga ito gamit ang sasakyan. Binanggit ng tatay niya ay imposibleng mamatay ang isang tulad ni Sam Adair sa simpleng banggalang ng kotse. Hindi pa rin maintindihan ni Shaki ang nangyayari kaya nagdesisyon ang tatay niya na sabihin na ang totoo. Ipinaliwanag niyang si Shaki ay inapo ng mga oni at si Sam Adair naman ay inapo ng mga momo. Kaya ganon na lang ang galit ni Sam Adair at gusto siyang patayin at napanganga si Shaki at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Marami pa sanang dapat ipaliwanag ang tatay niya pero wala ng oras na mukhang nakahabol na sa kanila si Sam Adair. Muling lumitaw ang itim na usok at unti-unting pinapalibutan ang kotse hanggang sa nasisira na ito, kaya napilitan ang tatay ni Shaki na magmaneho papunta sa isang abandonadong pabrika para makalabas sila at pagkababa nila, napalingon si Shaki at nakita niya ang kotse nilang nababalot ng kakaibang itim na usok. Pero bago pa siya makapagtanong kung ano yun at bigla na lang sumabog ang sasakyan at nilamon ng apoy at sa gitna ng kaguluhan, sandaling napalingon sa iba ang tatay ni Shaki at sa maikling sandaling iyon, nawala si Shaki na kinidnap siya ni Sam Adair. Sa loob ng bodega ay ginamit ni Sam Adair ang kanyang itim na usok para itali si Shaki sa ere at nang tanungin siya kung bakit niya ito ginagawa, ang sagot lang niya na ang lahat ng may dugong oni ay parang peste lang na kailangang lipulin at handa na siyang tuluyang patayin si Shaki. Pero bago pa man mangyari iyon ay dumating ang tatay ni Shaki para pigilan si Sam Adair at habang naglalakad papasok, ipinaliwanag niya na totoo ang lahat ng alamat tungkol kina Mataro at sa mga oni at ang labanan ay matagal nang nagaganap libu-libong taon na ang lumipas. Sa bawat henerasyon ang mga inapo ni Mataro ay palaging ginagampanan ang tungkuling lipulin ang mga oni at doon nagsimula ang Mouro Agency. Gulong-gulo pa rin si Shaki sa lahat ng naririnig niya pero hindi naman talaga inaasahan ng tatay niya na agad niyang maiintindihan, lalo na't sa tingin niya ay isa siyang kabiguan. Kaya pansamantala ay ipinaliwanag ng ama niya na manatili na lang siya sa tabi at hayaan itong kalabanan si Sam Adair pero nang marinig ni Sam Adair na haharapin siya ng tatay ni Shaki, agad siyang lumikha ng dalawang espada gamit ang itim na usok at mabilis siyang sumugod.
Ngunit mabilis ding bumunot ng espada si Shiki daggawa rin sa ulap ng usok at nasalag niya ang atake. Ang itim na usok ay kakaibang kakayahan na tanging mga inapo ni Motaro lamang ang mayroon. Dito na lumalim ang katotohanan, ang tatay ni Shiki ay dating miyembro ng Motaro Agency at minsan nang naging kakampi ni Sam Adair. Dati siyang kilala bilang Tsuyoshi Momo pero matagal na siyang lumayo sa buhay na iyon para palakihin si Shiki sa tahimik at malayo sa mga mata ng ahensya. Sa kasamaang palad ay hindi niya kayang itago si Shiki habang buhay. Tinanong ni Sam Adair si Tsuyoshi kung nakalimutan na ba nito kung gaano kapanganib ang mga Oni. Pero ayaw na itong pag-usapan ni Tsuyoshi at ang gusto lang niya ay protektahan ang anak niya. Matinding labanan ang naganap sa pagitan nila pero nahuli ni Sam Adair si Tsuyoshi sa isang pagkakamali at sa isang iglap ay tinataga nito ang dibdib ni Tsuyoshi. Bumagsak siyang walang malay at napatulala si Shiki sa nasaksihan niya at napasigaw siya kay Sam Adair dahil sinaktan nito ang tatay niya, kaya humarap si Sam Adair kay Shiki at naghanda na itong tapusin siya pero sa huling sandali, hinawakan ni Tsuyoshi ang binti ni Sam Adair para pigilan itong makalapit kay Shiki. Tinanong ni Sam Adair kung bakit kailangang gawin ni Tsuyoshi ang lahat ng ito para lang sa isang batang may dugong Oni. Pero ang sagot ni Tsuyoshi na ang isang ama ay hindi kailangang maghanap ng dahilan para protektahan ang anak niya. Maaaring hindi perpektong tao si Shiki at oo na may dugong Oni siya, pero ni minsan ay hindi siya nanakit ng ibang tao. Kaya tinanong ni Tsuyoshi kung paano nagagawang pumatay ni Sam Adair ng isang inosenteng bata at tumama ng malalim ang mga salita ni Tsuyoshi. Lalo na't may mga pagsisisi na rin si Sam Adair sa lahat ng ginawa niya nitong mga nakaraang panahon pero ayaw na ni Sam Adair makinig pa, kaya't agad siyang naglabas ng espada at naghanda ng tapusin si Tsuyoshi. Walang nagawa si Shiki habang pinapanood niyang mamamatay ang ama niya sa kamay ni Sama, at ang tanging laman ng isip niya sa sandaling iyon ay kung gaano niya gustong patayin si Sam Adair at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa lahat ng bahagi ng katawan ni Shiki habang nilalamon ng matinding galit ang kanyang isipan. Nang muling tumingin si Sam Adair sa kinaroroonan ni Shiki wala na ito doon, ang sumunod na narinig ni Sama ay ang sunod-sunod na tunog ng mga baril na inihahanda sa tabi ng kanyang ulo. Nagulat siya ng husto kaya napaatras siya agad at halos hindi niya naiwasan ang atake. Hindi pa rin niya alam kung nasaan si Shiki pero bigla siyang nakakita ng patak ng dugo sa sahig, kaya tumingin siya pataas at nakita niya si Shiki na nakakapit sa kisame gising na gising ang kapangyarihan bilang isang Oni. Hindi makapaniwala si Sam Adair na nagising ni Shiki ang kapangyarihan ng isang Oni at natutunan pang kontrolin ang kanyang dugo sa napakaikling panahon, pero ang mas nakakatakot sa isang Oni ay ang kakulangan nila ng awa bilang tao kaya sila ay sobrang brutal. Ihanda na sana ni Sami ang espada niya para sa susunod na atake, pero nagsimulang magbitaw si Shiki ng mga missile na gawa sa dugo at doon na-realize ni Sami na hindi niya kayang harapin ito, kaya nagsimula na siyang tumakbo palayo. Nakaalis man siya sa lugar ng pagsabog at hindi pa rin tapos ang laban at mula sa usok, biglang sumulpat si Shiki at sinipa si Sami nang napakalakas tumilapon ito papunta sa tumpok ng semento at halos mawalan ng malay. Tumayo si Shiki sa harapan niya at inilabas ang lahat ng armas na naipon niya sabay-sabay niya itong pinaputok kay Sami. Nasira ang buong bodega sa matinding pagsabog pero sa gulat ng lahat, nakaligtas pa rin si Sami at mas nakakagulat pa bigla na lang bumalik si Shiki sa pagiging tao. Gulong-gulo si Shiki at tinanong niya sa sarili kung bakit napupuno ng dugo ang buong katawan niya na isang normal na reaksyon sa ganitong sitwasyon. Ngayong naguguluhan si Shiki ay plano ni Sami na samantalahin ang pagkakataon para tuluyan na siyang patayin bago pa ito muling makapag-transform. Habang sumisigaw na ang lahat ng Oni ay kailangang lipulin at walang exemption ay mabilis siyang sumugod kay Shiki. Hindi pa kayang kontrolin ni Shiki ang transformation niya kaya para siyang nakatirek lang at walang kalaban-laban. Pero bago tumama ang espada ni Sama ay biglang tumalon si Tsuyoshi sa harap ni Shiki at siya ang tinamaan. Hindi makapaniwala si Sama na handang isakripisyo ni Tsuyoshi ang buhay niya para lang sa isang Oni, pero naalala ni Tsuyoshi ang mga magagandang alaala nila ni Shiki at sa totoo lang, ayos lang sa kanya na mamatay doon at dahil para sa kanya ay nabuhay siya ng may saysay. Pagod na si Sam Adair sa laban at napapansin na rin nila na may mga taong nagsisimulang manood dahil sa gulo, dahil kailangang manatiling lihim ang Momotaro Agency ay nagdesisyon si Sam Adair na umatras muna at unti-unti siyang naglaho sa anyo ng itim na usok. Nang makaalis na si Sam Adair ay bumagsak si Tsuyoshi sa mga bisig ni Shiki at halos mamatay na ito,
Kaya nag-aalala ng sobra si Shaki at nagsabing tatawag siya ng ambulansya, pero sinabi ni Tsuyoshi na wala ng ospital na makakaligtas sa kanya sa puntong ito at oras na lang ang binibilang bago siya mamatay. Kaya gusto niya sanang makausap si Shaki sa huling pagkakataon at una sa lahat, humingi siya ng tawad dahil itinago niya ang katotohanan ng matagal, pero mahirap naman talagang simulan ang ganong usapan. Sa kasamaang palad ay hindi na siya magtatagal kaya hindi na rin siya makakapagbigay ng tulong, pero ipinaliwanag niya kay Shaki na dapat niyang palakasin pa ang sarili niya para malampasan niya pareho ang Momotaro Group at ang mga Oni para mabuhay siya ng tunay na malaya. Sumigaw si Shaki sa tatay niya na nagagalit dahil nagsasalita ito na para bang patay na at ayaw niyang hayaan na mangyari yon. Kaya sinimulan niyang buhatin si Tsuyoshi papuntang ospital at habang nakikita ni Tsuyoshi kung gaano kaimportante siya kay Shaki ay napangiti siya. Pero sobrang tindi na ng mga sugat niya kaya't matapos ang ilang hakbang ay tuluyan nang nawala ang lakas sa katawan ni Tsuyoshi at bumagsak siya sa sahig. Takot na takot si Shaki at nagmamakaawang bumangon ang ama niya dahil hindi pa siya nakakabawi o nakakahingi ng tawad sa lahat ng masakit na bagay na nasabi niya kaninang umaga. Pero huli na ang lahat at wala na si Tsuyoshi at umupo si Shaki sa tabi ng bangkay ng ama niya at tahimik na umiyak, ngunit bigla na lang may lumapit sa likuran niya at nagsabi na hindi siya maaaring manatili doon dahil may dalawang pangunahing saksi na darating. Nagulat si Shaki kaya agad siyang naghanda para sa isa pang laban pero bago pa siya makalingon, tinataga siya sa leeg at nawalan agad ng malay at mahirap makalapit sa isang tao nang hindi napapansin lalo na kung naka-roller skates kaya't malinaw na wala talagang laban si Shaki sa tao na ito. Samantala ay nagkakagulo ang mga pinuno ng Momotaro Agency matapos nilang malaman ang kabiguan ni Sam Adair na patayin si Shaki. Nagsisimula na silang magtanong kung humihina na nga ba si Sam Adair pero sa kalagayan ng sitwasyon, naiintindihan naman nila kung bakit ito umatras at hindi nila pwedeng hayaang malaman ng publiko ang tungkol sa kanilang organisasyon. Gayunpaman ay ayaw rin nilang malaman ng tao ang tungkol sa mga Oni kaya't balak nilang patayin si Shaki sa oras na mahuli nila ito, pero magiging halos imposible na iyon ngayon dahil pagkatapos mawalan ng malay, dinala si Shaki sa isang malayong isla na walang katao-tao. Ang plano ay i-enroll si Shaki sa isang paaralan na puro kalahating Oni rin ang mga estudyante, para matutunan niyang kontrolin at paunlarin ang kapangyarihan niya pero bago ang lahat, kailangan muna siyang suriin ng nato ng husto para malaman kung magiging kapaki-pakinabang ba siya o hindi at sa ngayon pa lang, mukhang hindi magiging masayang karanasan ito para kay Shaki.